Mapapanood nyo sa video na ito ang mga Tagalog recap natin ng Guardians of the Galaxy mula Volume 1, 2, 3 at ang Holiday Special. Kamusta na kayo mga Juan? Huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang ating astig na palabas. Sa taong 1988 sa Earth, ang batang si Peter Quill na nakikinig sa kanyang Walkman ay kinausap ng lolo niya na si Jason upang dalhin siya sa kanyang ina na si Meredith na malapit nang mamatay sa malalang cancer. Binigyan ni Meredith si Peter ng regalo at sinabing buksan ito pag wala na siya. Pagkatapos ay nasabi niya kay Peter na kamukha niya ang ama niya na parang isang anghel na may katawan ng purong liwanag. Pinapahawak ni Meredith kay Peter ang kamay niya pero tumanggi ang bata dahil ayaw niya pang magpaalam sa kanya. Subalit nawalan na ng buhay si Meredith at nagwala roon si Peter kaya't nilabas muna siya ng lolo niya ng silid. Dahil naman hindi matanggap ni Peter ang pagkawala ng ina ay tumakbo siya palabas ng ospital at biglang may lumitaw na spaceship sa itaas niya at kinuha siya. Makalipas ang 26 years sa planetang Morag na isang abandonadong mundo, si Peter Quill na ngayon ay may codename na si Star-Lord ay ginamit ang device niya upang hanapin roon ang isang pinaka-rare na bagay sa kalawakan. Habang naghahanap ay ginamit naman niya rito ang dati niyang Walkman na ang cassette ay may pangalang Awesome Mix Volume 1, nakinig siya ng mga paborito niyang musika sa Walkman habang sumasayaw sa daan, hanggang sa natuntun na niya ang Ancient Temple na isa palang vault kung saan nakatago ang sobrang rare na item na ang orb. Gumamit si Peter ng magnetic device upang makuha ang orb sa laser protection nito. Subalit dumating na roon ang mga Necrocraft ship ni Korath the Pursuer na nadatnan si Peter sa templo. Agad na sumuko at binigay niya ang orb kina Korath at sinabing isa lang siyang kolektor na mga mapapakinabangang bagay. Pero hindi naniwala sa kanya si Korath dahil sa suot niyang Ravager suit at plano siyang dalhin sa master niya na si Ronan. Pero ang Star-Lord ay binaril si Korath at inatake ang mga Sikaran soldiers niya. Pagkatapos ay dala ang orb ay mabilis na umalis roon ang bida. Hinagisa naman niya ng magnetic device ang iba pang mga kasamahan ni Korath sa labas at sumakay na siya sa kanyang Milano ship. Gamit ang kanya ni Korath ay inatake nila si Peter pero naiwasan niya ito. Subalit biglang humampas sa ship niya ang malakas na pressurized na tubig ng planeta pero nagawang pigilan ni Peter ang pagiging unstable ng sasakyan niya na malapit nang bumagsak roon. Matagumpay na nakatakas si Peter kina Korath ngunit lumabas sa ilalim ng ship niya ang babaeng si Berit na nakalimutan ni Peter na nandoon pala ito. Maya-maya ay tinawagan si Peter ng leader nila na si Yondu Udonta at hinahanap siya nito sa Morag para sa orb. Ngunit ayaw sabihin ni Peter kung nasaan siya at inis na nasabi ni Yondu na noong kinuha niya siya sa Earth ay gusto na siyang kainin ng mga kasamahan nila pero pinigilan niya ang mga ito upang iligtas siya. Galit na napagdesisyonan naman ni Yondu na lagyan ng 40,000 units na bounty si Peter pero gusto niyang dalhin sa kanya siya ng buhay upang patayin niya siya mismo gamit ang kanyang Yucca Arrow. Samantala sa Dark Aster na isang Kree warship ng Kree warlord na si Ronan the Accuser ay may bihag na Xandarian at sinabing hindi siya sang-ayon sa peace treaty ng Kree at Xandar. Plano niyang wasakin ang Xandar bilang paghihiganti sa pagpatay ng mga Xandarian sa ama niya at sa kanilang lahi pagkatapos ay hinampas niya ng kanyang hammer ang bihag nila. Ilang saglit ay dumating na sa Dark Aster sina Korath at ni-report kay Ronan na kinuha sa kanila ng outlaw na si Star-Lord ang orb. Pero nabalitaan nila na ibebenta niya ito sa Xandar sa nilalang na ang The Broker. Si Ronan naman na may kasunduan kay Thanos na ibibigay niya ang orb rito kapalit ng pagwasak nito sa Xandar ay inatasan ang anak ni Thanos na si Nebula na kunin sa Xandar ang orb. Pero ang isa pang anak ni Thanos na si Gamora ay sinabing mas alam niya ang Xandar at pag nabigo uli sila na kunin ang orb ay makakaharap ni Ronan ang ama niya. Sumang-ayon si Ronan kay Gamora at napagdesisyonan na ibigay ang misyon sa kanya. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Sa sunod na eksena sa Xandar na ang capital planet ng Nova Empire ay naghahanap rito ang mga bounty hunters na sina Rocket at Groot ng susunod na target nila. Hanggang sa nakita ni Rocket roon si Peter na may bounty na 40,000 units na labis na ikinatuwa niya. Ilang saglit si Peter ay pumunta na sa shop ng The Broker at natanong dito kung ano ang bagay na iyon dahil halos mapatay siya upang makuha sa kanya ito ni Korath na nagtatrabaho para sa nilalang na si Ronan. Bigla naman tumanggi ang broker na bilhin ang orb kay Peter nang nalaman niyang involved rito si Ronan. Ito raw ay isang Kree warlord na may labis na galit sa mga Xandarian at planong ubusin ang lahi nila pagkatapos ay pinaalis roon si Peter. Si Gamora naman ay nag-aabang kay Peter sa labas at mabilis na kinuha sa kanya ang orb pero hinagisan ito ng gadget ni Peter. Magaling na kinalaban ni Gamora ang Star-Lord sa daan ngunit inatake siya ni na Rocket at dala ang orb ay nakatakbo na roon si Peter.
Ang babae naman ay nakatakas na kina Groot at Rocket pagkatapos ay hinagisan niya ng patalim ang kamay ni Peter at agad na tumakbo upang kunin ang orb. Pero mabilis na inatake siya ni Peter at kinuha ang orb at pinatalsik siya gamit ang thruster niya. Subalit nagawang isako ni Groot si Peter ngunit si Gamora ay galit na inatake sila at naputol pa niya ang mga kamay ni Groot. Si Peter naman ay kinuryente si Gamora at agad na tumakbo palayo pero si Rocket ay mabilis na kinuryente rin si Peter sa daan. Subalit ang mga miyembro ng Nova Corp ng Xandar sakay ng kanilang mga Nova Craft ay nahuli sina Rocket kasama si Gamora at si Star-Lord. Habang nasa kustodiya ng Nova Corps ay na-identify ng mga sundalo na si Rocket ay isang subject sa isang illegal na experiment na nag-enhance ng genetics at cybernetics ability niya. Si Groot na nabibilang sa Flora Colossus species na ang madalas na kasama ni Rocket. Si Gamora na ang adopted na anak ni Thanos at surgically modified na pinag-training upang gawing sandata. At si Peter Jason Quill na galing sa Earth at lumaki sa leader ng mga Ravager na si Yondu Udonta. Ang leader naman ng Nova Corp na si Garton Saul ay pinagutos na dalhin sina Peter sa Kiln na ang high security prison ng Xandar. Habang papunta sa mga kulungan nila ay pinagmayabang ni Rocket na 22 prisons na ang natakasan niya at ang kulungan na iyon ay hindi naiiba sa mga ito. Pagkatapos si Peter ay natanong kay Gamora kung anong meron sa orb ngunit ayaw niyang makipag-usap sa isang magnanakaw. Pero nasabi ni Rocket na nasabi niyang magnanakaw si Peter gayong ang ama niya ay ang genocidal na nilalang na si Thanos. Dito na nasabi ni Gamora na plano niyang traidorin si Ronan at ang ama niya upang ibenta ang orb sa buyer na mas malaki magbayad. Ilang saglit ay nakita ni Peter na ginagamit ng isang bantay ng kulungan ang Walkman niya at pinagsabihan ito subalit kinuryente siya ng maraming beses ng bantay. Pagpasok nila sa kulungan ay nakita nilang maraming galit kay Gamora. Pinaliwanag ni Rocket na dahil karamihan sa mga preso roon ay namatayan ng pamilya kay Ronan at kay Thanos, may isang mayabang na preso naman na pinagbantaan si Peter pero si Groot ay inangat ito mula sa ilong ng napakadali. Pagkatapos ay matapang na sinabi ni Rocket sa lahat ng preso roon na walang kakalaban sa kanila kundi ay matitikman nila ang galit ng kanilang kasamahan na si Groot. Nang nakapasok na si Gamora sa cell niya ay masamang nakatingin sa kanya sa di kalayuan si Drax the Destroyer. Maya-maya habang natutulog sila ay tinulungan ng isang bantay ang mga preso na mapatay nila si Gamora pero si Peter ay nakita ang mga ito sa daan at sinundan sila. Nang papatayin na ng mga preso ang babae sa banyo ay dumating roon si Drax at sinabing siya ang dapat na pumatay kay Gamora dahil pinatay ni Ronan ang asawa at anak niya. Pero mabilis na inatake ni Gamora ang ibang preso at sinabihan sina Drax na hindi niya tinuturing na pamilya sina Ronan at Thanos. Ngunit sinakal siya ng lalaki at sina Peter na nakarating na roon ay pinigilan si Drax at sinabihan siya na trinaydor ni Gamora si Ronan na malamang ay pupuntahan siya nito at dito na mismo makakapaghiganti si Drax kay Ronan. Pumayag ang lalaki kay Peter at tinanong siya ni Gamora kung bakit niya pinigilan ito. Sumagot si Peter na dahil may alam siyang buyer kung saan mabebenta ng mas malaki ang orb niya matapos natulungan sila ni Rocket na makatakas roon. Sumang-ayon naman si Gamora at sinabing 4 na bilyong units bibilhin ng buyer niya ang orb at paghahatian nilang 4 ito. Samantala ang servant ni Thanos na si The Other ay nalaman ang pagtraidor ni Gamora kay Ronan at sinabihan si Ronan na humarap siya kay Thanos. Sa sunod na eksena sa Sanctuary, inis na sinabi ni Ronan kay Thanos na kasalanan ng anak niya na si Gamora kung bakit hindi niya makuha ang orb. Pero si The Other ay sinabihan siyang babaan ng boses sa harap ni Thanos ngunit madaling binali niya ang leeg nito gamit ang hammer niya. Si Thanos naman ay sinabi kay Ronan na nirerespeto pa rin niya ang kasunduan nila pero kapag bumalik siya roon ng hindi dala ang orb ay sobrang daling tatapusin ni Thanos ang buhay niya. Pagkatapos si Nebula ay sinabihan si Ronan na pupunta sila sa Kiln upang kunin ang orb. Samantala si Rocket sa kulungan ay sinabihan sina Peter na gagamitin nila ang watchtower roon upang makatakas. Upang magawa nila ito ay kailangan niya ang isa sa mga armband ng mga bantay na ginagamit nila sa paglabas-pasok sa mga pinto. Ang mechanical na paa ng lalaking iyon. At ang huling kukunin nila ay ang battery sa loob ng black panel roon dahil kapag tinanggal nila ito ay mag-a-alarm ang buong kulungan. Subalit si Groot ay agad na tinanggal ang battery sa box at nag-alarm na nga ang buong lugar. Mabilis na nilapitan siya ng mga hoverbots ng kulungan at ang bantay ay pinapababa sa kanya ang battery pero tumanggi si Groot kaya't pinagbabaril siya ng mga hoverbots. Pumunta sa likod ni Groot si Rocket at babarilin na siya ng mga bantay pero magaling na pinigilan at pinabagsak ni Drax the Destroyer ang mga ito at hinagisan si Rocket ng isang baril. Si Rocket naman ay galit na pinagbabaril ang lahat ng mga bantay sa paligid nila kasama si Groot.
Samantala si Peter na dala na ang bakal na paa ay umatake ng bantay at nagpasabog ng isang drone. Si Gamora ay magaling na kumalaban ng mga tauhan ng kulungan sa daan pagkatapos ay kumuha ng security armband sa isa sa mga ito at agad na binigay kay Rocket. Ilang saglit ay nagsimula na silang lahat umakyat sa tower at si Drax ay mabilis na niligtas si Peter sa isang hoverboat at sumama sa kanila. Nakapunta na sila sa tower at ang bantay sa loob rito ay pinatalsik ni Groot pero nagulat si Gamora na kasama nila roon si Drax. Sinabi ni Peter na napangakuan nila si Drax na mananatili siya sa kanila hanggang sa mapatay niya si Ronan. Pagkatapos ay binigay na ni Peter kay Rocket ang prosthetic leg pero sinabi nito na biniro lang niya siya na kailangan niya yon. Subalit dumating na roon ang mga bantay ng kulungan na inatake ang tower ng kanilang mga bazooka ng maraming beses at unti-unti nang nawawasak ang mga salamin ng tower. Pero si Rocket ay nagawang ma-disable ang artificial gravity ng buong kulungan at pati ang tower ay umangat. Pagkatapos ay kinontrol ni Rocket ang mga hoverbots roon upang gawing mga thruster nila sa tower. Sinimulan na nilang umalis ng kulungan ngunit agad na bumagsak sa kabilang silid ang tower at kinuha na ni Peter ang mga gamit nila roon. Sinabihan naman ni Peter sina Drax na sumakay na ng ship niya na ang Milano subalit napansin niyang wala roon ang Walkman niya. Pinauna na ni Peter sina Gamora sa ship at pinadala ang bag na naglalaman ng orb. Pagkatapos ay suot ang suit ni Peter at gamit ang kanyang mga baril na ang mga quad blasters ay pinatumba niya ang mga bantay ng kulungan sa daan. Sina Rocket naman sa Milano ay gusto nang iwanan si Peter dahil mahuhuli na sila ng Nova Corp roon pero napansin ni Gamora na wala sa bag ang orb. Na kay Peter pala ito at ang bantay na ginagamit ang player ni Peter ay pinalo niya sa ulo pagkatapos ay lumipad siya gamit ang mga thrusters niya pabalik ng kanyang ship. Maya-maya si Rocket ay bumubuo na ng kanyang napakalakas na armas na ang Hadron Enforcer at si Gamora ay sinabihan si Peter na patungo na sila sa lokasyon ng buyer niya. Sa sunod na eksena sina Ronan ay nakarating na sa kiln at inatake ng mga Sakaran soldiers niya rito ang mga bantay at mga preso pero hindi nila mahanap sina Gamora at ang orb. Sa kasalukuyan na iyon si Yondu at ang kanang kamay niya na si Kraglin ay pumunta sa shop ng broker at tinanong rito kung sino ang buyer niya ng orb. Ayaw itong sabihin ng broker pero nang ginamit ni Yondu ang kanyang Yucca Arrow rito ay napilitang sabihin ng broker na ang buyer niya ay ang kolektor na si Tanilir Tivan. Hindi nagtagal ay narating na ni Peter ang maliit na planeta na ang Nowhere na ang putol na ulo ng isang celestial being. Nandoon raw ang buyer ni Gamora pero walang umiiral ritong batas kaya't kailangan nilang mag-ingat. Nakwento ni Gamora na ilang daang taon na ang nakalipas, si Tivan ay nagpadala ng mga trabahador roon upang mangolekta ng mga vital organ ng Celestial na sobrang rare na mga item sa buong kalawakan at may sobrang taas na halaga pero isang iligal na gawain nito kaya't ang planeta na iyon ay naging kuta ng mga tulisan. Kailangan pa raw muna nila maghintay roon upang patawag sila ng buyer niya sa servant nito. Dahil rito si Drax at sina Rocket ay uminom at nagsugal muna sa kalapit na kasino. Habang sina Peter ay naghihintay sa tabi ay natanong ni Gamora sa kanya kung bakit sobrang importante ng cassette player niya. Nasagot ni Peter na galing ito sa ina niya noon sa Earth bago siya mamatay pagkatapos ay sinuot niya kay Gamora ang headset nito. Nagustuhan ng babae ang musika at si Peter ay dahan-dahang hinawakan ang kamay niya at hahalikan na. Pero mabilis na pinigilan siya ni Gamora at sinabing hindi niya siya maloloko. Subalit sina Drax ay nag-aaway na sa pasugalan na nakita ni Peter mula sa labas. Agad na pinigilan naman ni Gamora at Peter sina Drax at Rocket roon. Sa kalasingan ay galit na nasabi ni Rocket na dahil tinawag siyang vermin at rodent ni Drax at Gamora na malamang ay pinagtatawanan pa nila siya ay gusto na niyang barilin sila. Pero sinabi sa kanya ni Peter na pagtiisan niya muna sina Drax kahit isang gabi dahil magiging mayaman na sila pag nabenta na roon ang orb. Subalit si Drax ay inis na sinabing malayo na ang nilakbay nila pero hindi pa nila nakakaharap si Ronan kaya't naisipan niyang kumalas na sa grupo. Paglabas ni Drax ay nakakita siya ng communication center roon at sinabihan ang operator dito na magpadala ng mensahe kay Ronan, pero ang servant ni Tivan na si Karina ay tinawag na sina Gamora at dinala sa museum kung nasaan ang mga koleksyon ni Tivan ng mga rare na item at mga rare na nilalang. Pagkatapos ay nakaharap nila rito ang kolektor na si Tanilir Tivan. Si Peter naman ay inabot na sa kolektor ang orb at habang binubuksan nito ay sinabi niya na bago pa ang pagkalikha ng lahat ay meron ng mga Infinity Stones at isa na ang nasa loob ng orb na iyon na ang Power Stone. Ginagamit ito ng mga makapangyarihang nilalang na kayang makawasak ng mundo ng napakadali.
Labis na namangha naman si Tivan na makita ang Power Stone sa orb pero natukso ang servant niya sa kapangyarihan nito. Nang babayaran ng kolektor sina Gamora ay sinabi ni Karina na ayaw na niyang maging alipin at hinawakan ang Power Stone na mabilis na kinawasak ng buong katawan niya pati na ng lahat ng mga koleksyon ni Tivan sa loob ng museum. Habang sina Peter ay nag-cover sa isang sulok at si Groot dala si Rocket ay mabilis na tumakbo palabas ng gusali at kamuntikan na silang maabutan ng pagsabog. Agad na kinuha roon ni Gamora ang orb at paglabas nila ay sinabi niya kina Peter na kailangan nilang dalhin ito sa Xandar upang protektahan roon ng Nova Corp. Subalit si Drax ay labis na natuwa na dumating na sa Nowhere ang hukbo ng mga Necrocraft ni Ronan subalit dumating na rin roon sina Yondu. Mabilis na sumakay sina Rocket at sina Gamora sa mga mining pods ng mga trabahador roon ngunit hinabol sila ni Nebula kasama ng mga sundalo ni Ronan. Sa kasalukuyan na iyon ay buong lakas na kinalaban ni Drax si Ronan upang makapaghiganti rito subalit madaling nagugulpi siya ng kalaban. Si Gamora naman ay nagawang makapagpasabog ng isang Necrocraft ni Nebula at si Rocket ay binangga ang iba pang mga sasakyan ng mga kalaban at winasak ang mga ito dahil ang mga mining pod pala na sinasakyan nila ay sobrang tibay at industrial grade. Ilang saglit si Peter ay naisipan na ipasok ang pod niya sa isang ship ng kalaban at ginamit ito upang umatake ng mga ship ng tauhan ni Ronan. Si Gamora ay patuloy na lumipad palayo sa mga kalaban subalit nahihirapan siyang makabalik sa kanilang ship sa dami ng mga kalaban na humahabol at umaatake sa kanya. Hanggang sa naisipan niyang lumabas ng Nowhere at sinundan siya ni Peter at Rocket, ngunit si Nebula ay nagawa siyang atakihin rito na kinasabog ng mining pod niya at agad na kinuha ang orb sa kanya at umalis roon. Sinabihan ni Rocket si Peter na hindi nila siya maliligtas dahil isa lang ang kasya sa pod nila. Pero si Peter ay kinontak si Yondu at sinabi rito ang coordinate niya upang magpahuli sa kanila. Pagkatapos ay pinuntahan ni Peter si Gamora upang isuot sa kanya ang kanyang helmet at dumating na agad roon ang grupo ng mga Ravagers ni Yondu at pinasok sina Peter sa Eclector ship nila. Samantala si Ronan ay tinapon si Drax sa spinal fluid ng Celestial roon at sumakay na ng ship nila. Maya-maya si Rocket ay bumalik na ng Nowhere at nakitang ni-revive ni Groot si Drax. Ngunit labis na nagalit si Rocket sa ginawa ni Drax at inamin naman ng lalaki ang pagkakamali niya dahil nabulag raw siya sa galit at paghihiganti. Si Groot naman na nagsalita ng I am Groot ay naintindihan ni Rocket na gusto nitong iligtas sina Peter dahil sila lang ang mga kaibigan nila. Sinang-ayunan siya ni Drax at kahit ayaw ni Rocket ay napilitan siyang pumayag sa kanila. Sa sunod na eksena si Ronan ay kinontak si Thanos upang sabihin na nasa kanila na ang orb. Ngunit dahil nalaman niya na naglalaman ito ng Infinity Stone ay kinuha niya ang bato sa orb at nilagay sa kanyang hammer na ang Cosmic Rod. Galit na sinabi niya kay Thanos na siya na mismo ang wawasak sa Xandar at pagkatapos nito ay papatayin niya siya. Si Nebula naman ay nasabi kay Ronan na kapag napatay niya ang kanyang ama ay tutulungan niya siyang makapagwasak pa ng ilang libong planeta. Sa kasalukuyang iyon ay ginulpi ni Yondu si Peter sa pagtraidor niya sa kanya at pagkuha ng orb sa pansariling interes lang. Pagkatapos ay napagdesisyonan ni Yondu na tapusin na si Peter gamit ang kanyang Arrow. Pero sinabi ni Peter na magagawa nilang makuha ang orb kina Ronan dahil si Gamora ay alam ang mga ship at army nito. Pagkatapos ay mabebenta na ito ni Yondu sa bilyon-bilyong halaga. Sumang-ayon rito si Yondu pero napansin nila sa labas sina Rocket na handang umatake gamit ang kanyang Hadron Enforcer na nakay Drax upang kunin sina Peter sa kanila. Pero si Peter ay sinabihan si Rocket na ayos na sila sa ship ni Yondu. Pagpasok roon ni Rocket ay pinaliwanag ni Peter sa kanila ang hindi pa tapos na plano niya pero tumanggi rito ang lahat dahil tila pagpapakamatay kina Ronan ang gagawin nila. Nasabi naman ni Peter na lahat sila ay nawalan ng pamilya, tahanan at normal na buhay. Pero iyon na ang pagkakataon na magligtas sila ng bilyon-bilyong inosenteng buhay mula kay Ronan at dapat na wag silang tumakas rito o manood lang. Malungkot na tumanggi pa rin kay Peter ang lahat pero ilang saglit ay sinabi ni Gamora na namuhay siyang napapaligiran ng mga kalaban niya at isang pasasalamat na mamatay kasama ng mga kaibigan niya kaya't pumayag na siya kay Peter at sumunod na rin sina Drax, Groot at Rocket. Pagkatapos ay napagplanuhan na nilang dapat ay hindi makababa sa lupa ng Xandar si Ronan dahil ang kapangyarihan ng Power Stone ay gumagana kapag nadikit sa kahit anong bagay upang makapagwasak kaya't kailangan nila siyang pigilan makababa ng planeta. Pagkatapos ay pinaliwanag pa ni Gamora at Peter ang buong plano ng pag-atake nila sa Dark Aster warship ni Ronan sa mga kasamahan nila pati na kina Yondu at sa lahat ng mga Ravagers. Maya-maya ay kinontak ni Peter ang isang miyembro ng Nova Corp na si Roman Day at nag-iwan rito ng mensahe. Agad na ni-report ni Roman kay Nova Prime Leader na si Irani Rael na ayon kay Peter ang Infinity Stone ay nakay Ronan at papunta na siya sa kanila pero papunta na rin roon sina Peter upang tumulong.
Ilang saglit sina Peter ay naghanda ng magsimula ng kanilang planong pag-atake kina Ronan at lumabas silang lahat ng kanilang main ship na ang Eclector sakay ng kanilang mga M-ships. Nang nakalapit na ang Darkcaster warship ni na Ronan sa Xandar ay pinasabugan ito ni na Yondu at mula sa pagsabog ng atake nila sa protective barrier ni na Ronan ay palihim na pumunta sila sa ilalim ng ship nila at sina Rocket ay nagsimula ng magbutas sa likod nito. Nagpalabas naman si Nebula ng kanilang napakaraming mga Necrocraft ship at matapang na hinarap at kinalaban ang mga ito ni na Peter. Ilang saglit kasama sina Kraglin ay nakalikha na sina Rocket ng butas sa likod at pinapapasok na roon sina Peter at Yondu. Subalit ang ship ni Yondu ay natamaan ng kalaban at sina Peter ay patuloy na nagpasabog pa ng mga Necrocraft ship ni na Ronan subalit hindi rin niya magawang makapunta sa butas dahil sa dami ng mga kalaban roon. Pero dumating na ang mga Novacraft ng Nova Corps na pinangungunahan ni Garton Sull at tumulong na magpabagsak ng mga Necrocraft ship ni Ronan. Dahil rito ay nagawa ng makapasok ni na Peter sa Darkcaster warship at agad na bumaril ng napakaraming mga Sicaran soldiers sa loob. Maya-maya ang Nova Prime ay sinabihan ang lahat ng kanilang mga Nova Corps pilots na bumuo ng protective barrier formation sa Darkcaster warship upang pigilan itong makababa sa lupa. Sina Peter naman ay naglakad na papasok sa loob ng ship at dahil sobrang dilim roon ay nagpalabas si Groot ng napakaraming mga bioluminescent spore na nagkalat ng liwanag sa paligid. Biglang nagpakita sa kanila si Nebula pero pinasabugan ito ni Drax ng rocket launcher at naghiwalay na sila ng daan. Ngunit si Nebula ay bumangon pa rin at inayos ang mga nasirang parte ng katawan niya at inatake si Gamora upang pigilan siyang i-disable ang power source ng security system ng ship. Sa sunod na eksena ang ship ni Yondu ay bumagsak na sa Xandar at agad na napaligiran siya ng mga Sicaran soldiers, pero si Yondu ay habang sumisipol ay sobrang dali niyang napabagsak ang lahat ng mga sundalo na ito roon gamit ang kanyang Yaka Arrow. Si Ronan naman ay inutusan ang mga Necrocraft pilots niya na ibagsak ang kanilang mga ship sa mga Xandarian people, pero sina Rocket ay agad tumulong pasabugin ang mga ito sa ere at pigilan na bumagsak sa mga Xandarian. Ilang saglit sina Peter ay nakaharap sa loob ng Darkcaster sina Korath the Pursuer at magaling na kinalaban at pinatumba nila ang mga kasamahang Sicaran soldiers nito kasama ni Drax at Groot, habang si Gamora sa kabilang parte ng ship ay nakikipaglaban pa rin sa kapatid niya. Hindi nagtagal sina Drax at Korath naman ang nagtuos at dahil sa lakas at galing makipaglaban ni Drax ay napabagsak niya si Korath. Marami pang dumating na Sicaran soldiers roon pero gamit ang abilidad ni Groot ay madali niyang napabagsak ang mga ito sa daan ng mag-isa. Maya-maya si Ronan ay napagdesisyonan ng gamitin ang kapangyarihan ng kanyang Power Stone sa mga Novacraft pilots na kinamatay ng lahat ng mga ito kasama si Garton Sull. Sina Peter sa loob ay nakikipaglaban pa rin sa mga sundalo ni Ronan pati na si Gamora kay Nebula. Hanggang sa napatalsik ito ni Gamora sa butas ng ship at sinabihan na makipagtulungan sa kanila. Pero si Nebula ay pinutol ang kamay at sumakay sa isang M-ship ng mga Ravager. Si Gamora naman ay na-disable na ang security system at napuntahan si Ronan sa flight deck ng ship. Si Peter ay agad na ginamit rito ang Hadron Enforcer nila subalit walang talab ito kay Ronan dahil sa Power Stone na nasa kanya. Pagkatapos ay pinatalsik niya sina Peter pero si Drax ay matapang na sinugod agad si Ronan at biglang binagsak roon ni Rocket ang Milano ship nila. Dahil rito ang Darkcaster warship ay pabagsak na ng Xandar at si Groot ay dahan-dahang pinalibot ang lahat ng mga sanga niya kina Peter upang ibuwis ang buhay niya at maligtas silang lahat sa pagbagsak ng ship. Ilang saglit ay bumagsak na ang Darkcaster sa gitna ng syudad ng Xandar. At lumabas rito si Ronan na sinigaw sa lahat ng Xandarian roon na wawasakin na niya ang planeta nila. Pero si Rocket ay binuo muli ang Hadron Enforcer niya at nang wawasakin na ni Ronan ang Xandar ay biglang sumayaw si Peter sa harap niya upang madistract siya at sina Drax ay mabilis na winasak ang hammer ni Ronan. Si Peter naman ay agad na kinuha sa ere ang Power Stone ngunit dahil sa sobrang lakas ng kapangyarihan nito ay halos mawasak ang katawan niya. Pinahawak sa kanya ni Gamora ang kamay niya at dumaloy rin sa babae ang kapangyarihan ng Power Stone. Pati sina Drax at Rocket ay pinadaloy na rin sa katawan nila ang enerhiya ng bato. Dahil rito ay nakontrol na ni na Peter ang kapangyarihan ng Power Stone at gamit ito ay tinapos na nila si Ronan the Accuser ng napakadali. Si Gamora ay agad na nilagay ang bato sa ginawa nilang orb. Ngunit pinuntahan na sila roon ni na Yondu upang kunin ang orb kaya't napilitan si Peter na ibigay ito sa kanila. Si Yondu naman ay tuwang-tuwa na mapa sa kanila ang orb at umalis na roon. Pero sinabi ni Peter na iba ang nasa loob ng orb na binigay niya kina Yondu at si Rocket ay nagtabi ng maliit na sanga ni Groot. Maya-maya sa headquarter ng Nova Corp ay pinaliwanag ng Nova Prime na ang dahilan kung bakit nagawa ni Peter mahawakan ang Power Stone ng hindi namamatay ay dahil hindi siya 100% na tao sapagkat nalaman nila na ang ama niya ay isang makapangyarihang ancient na nilalang.
Pagkatapos ay pinakita ni Roman Day kina Peter ang kanilang Milano na nagawa nilang ayusin bilang pasasalamat sa kanila. Nasabi pa ni Roman na ang kanilang mga criminal records ay na-expunge na o binura na nila. Pagsakay ni Peter sa Milano ay binuksan na niya ang regalo ng ina niya noon na naglalaman ng cassette na may pangalang Awesome Mix Volume 2 at isang liham at lumalabas rito na dati pa siyang tinatawag na Star-Lord ng ina niya. Samantala ang Power Stone ay tinabi na ng Nova Prime habang si Yondu sa ship nila ay binuksan ang orb na may laman palang troll doll. Tinanim naman ni Rocket ang sanga ni Groot sa isang paso at nagpatuloy silang naglakbay sa kalawakan. Sa mid-credit scene, habang paunti-unting lumalaki si Baby Groot kasama si Drax ay sumasayaw siya sa tugtog ni Peter. Sa post-credit scene, si Tivan na nagtamo ng mga sugat sa pagsabog ay dinilaan ng asong si Cosmo habang umiinom ng alak kasama si Howard the Duck. Dito na nagwawakas ang pelikula na ito at susunod naman ang Guardians of the Galaxy Volume 2. Sa Missouri noong 1980, si Ego kasama ang kanyang girlfriend na si Meredith Quill ay pinakita sa babae ang natanim niyang alien na halaman sa kagubatan. Plano niya raw itong ikalat sa buong mundo pati na sa buong kalawakan at kahit pa hindi siya naiintindihan ni Meredith ay labis na namangha pa rin ang babae sa kanya. Makalipas ang 34 na taon, ang Guardians of the Galaxy na binubuo ni Peter Quill o ni Star-Lord, ni Drax the Destroyer, ng adopted daughter ni Thanos na si Gamora, ni Rocket Raccoon, at ni Groot. Ang grupo ay nasa planeta na ang Sovereign dahil hinire sila roon upang protektahan ang napakalakas na device na ang mga Anulax battery. Ang mga ito ang main power source ng Sovereign na madalas sinusugod ng dambuhalang halimaw na ang Abilisk upang kainin. Nakipaglaban sa nilalang ang buong grupo ng Guardians of the Galaxy maliban kay Groot na pinatugtog ang mga speaker nila at sumayaw. Patuloy na umatake sina Star-Lord sa higanteng halimaw gamit ang mga high-tech na sandata nila. Hanggang sa naisipan ni Drax na pumasok sa katawan ng Abilisk upang doon umatake ngunit wala itong epekto. Buong lakas na nakipaglaban ang Guardians of the Galaxy sa dambuhalang nilalang at hindi nagtagal ay nagawang mahiwa ni Gamora ang leeg nito gamit ang espada niya at sa wakas ay napabagsak na nila ang Abilisk. Pagkatapos ay humarap ang grupo sa leader ng Sovereign na si High Priestess Ayesha at binigay nito sa kanila si Nebula bilang kabayaran. Nadakip raw siya ng mga sundalo ni Ayesha dahil sa pagnanakaw ng mga Anulax battery pero si Gamora ay planong dalhin si Nebula sa Xandar upang makolekta ang malaking bounty sa kanya at ipakulong roon. Bago sila umalis ng lugar ay nakakuha ng ilang Anulax battery si Rocket nang hindi alam ni Peter, at nang nakasakay na sila sa kanilang Milano ship ay ginapos ni Gamora ang kapatid niya. Subalit biglang sinugod ang grupo ng isang hukbo ng mga Omnicrafts ng Sovereign dahil sa pagnakaw ni Rocket ng ilang Anulax battery nila. Matapang na inatake ni Rocket ang ilang Omnicrafts ngunit kinokontrol lang pala ang mga ito ng mga piloto ng Sovereign mula sa kanilang headquarter. Ilang saglit ay naisipan ni Star-Lord na idaan ng Milano ship nila sa kalapit na asteroid field upang makarating sa pinakamalapit na jump point at makatakas sa mga Omnicrafts. Si Rocket naman ay magaling na piniloto ang ship nila upang makaiwas sa napakaraming asteroid sa paligid habang ang ilang Omnicrafts ay sumasalpok at sumasabog sa mga ito. Kalaunan ay biglang bumangga ang likod na parte ng Milano sa isang asteroid at si Drax ay naisipan na magsuot ng spacesuit. Habang nakatali siya mula sa ship ay pinasabog niya ang isang Omnicraft sa likod nila. Paglagpas ng grupo sa asteroid field ay inaabangan na pala sila roon ng napakaraming ship ng Sovereign. Pero biglang pinasabog ang lahat ng ito sa isang atake lang ng isang misteryosong nilalang. Nagawa ng makapasok ni Peter sa jump point at si Gamora ay hinila ang lubid na nakatali kay Drax nang natanggal ito sa ship nila. Dahil sa malaking pinsala na natamo ng Milano ay bumagsak ng matindi ang sasakyan sa planetang Burger. Walang malubhang nasugatan sa pag-crash ni Peter sa planeta at ilang saglit ay mula sa kakaibang puting ship ng misteryosong nilalang ay pinuntahan niya roon ng grupo kasama ang assistant niyang si Mantis. Pinakilala ng misteryosong lalaki ang sarili na siya raw si Ego na ang ama ni Peter. Nag-set sila ng campfire sa kagubatan at pinaliwanag ni Ego na matagal na niyang hinahanap si Peter mula noong tumaliwas si Yondu sa usapan nila at hindi binigay sa kanya si Peter. Hanggang sa mula sa planeta ni Ego ay nabalitaan niya ang tungkol sa lalaking tinatawag ng marami na si Star-Lord. Hindi pinaniwalaan ni Peter si Ego pero kinausap siya ni Gamora sa isang tabi at kinumbinsi na maaaring siya nga ang ama niya. At yun na ang pagkakataon ni Peter upang ma-enjoy ang pagkakaroon ng ama. Samantala sa planetang Contraxia, ang adoptive na ama ni Peter na si Yondu Udonta ay nakita roon si Stekar na ang dating Ravager clan leader niya. Ngunit labis na nagagalit pa rin si Stekar kay Yondu dahil sa child trafficking na aktibidad niya noon na labag sa Ravager code nila at ang dahilan kaya niya siya itiniwalag sa kanilang clan.
Pero ang mga Ravager ni Yondu na sina Taserface at Kraglin ay napapansin na nagiging malambot na ang puso niya dahil kay Peter. Maya-maya ay pumunta sa Contraxia si Priestess Ayesha at hinair sina Yondu na tugisin ang Guardians of the Galaxy. Sa sunod na araw si Star-Lord kasama sina Gamora at Drax ay sumama kina Ego. Nagpaiwan naman sa Bird sina Rocket at Groot upang ayusin ang Milano at bantayan sa ship si Nebula. Kinagabihan sina Yondu at ang mga Ravager niya ay natrack ang lokasyon ng Milano pero biglang natamaan ng mga sinet na trap ni Rocket ang ilan sa kanila. Kalaunan ay nakita siya ng iba pang Ravager sa taas ng puno at agad na pinagbabaril siya ng mga ito pero magaling na nakaiwas siya sa mga bala nila. Pagkatapos ay inactivate ni Rocket ang mga nakakalat niyang anti-gravity mines sa paligid upang patalsikin ang mga tauhan ni Yondu sa ere at malakas na ibagsak. Patuloy na ginawa niya ito ng maraming beses sa mga kalaban at ilang saglit ay mabilis na naglagay siya ng mga device sa ulo ng ilang Ravagers at kinuryente sila. Nang naubusan na ng gadget si Rocket ay buong lakas na kinalaban niya ang dalawa pang Ravager sa kagubatan. Subalit biglang tinutukan siya ng Yaka Arrow ni Yondu at agad na napaligiran na siya ng napakaraming mga Ravagers. Napagdesisyon na naman ni Yondu na hindi dalhin ang Guardians of the Galaxy kay Ayesha upang patayin dahil malamang ay tutugisin sila ng buong Nova Corp ng Xandar. Kaya't naisipan niyang kunin na lang nila kina Rocket ang mga Anulax battery na mabibenta nila ng kalahating milyon. Ngunit sina Taserface at Kraglin ay galit na tumanggi kay Yondu dahil inalok raw sila ng 1 milyon ni Ayesha upang dalhin sa kanila sina Rocket. Samantala si Nebula ay kinumbinsi si Groot na tanggalin ang gapos niya upang tulungan si Rocket mula sa mga Ravager. Subalit mabilis na binaril niya ang device sa ulo ni Yondu pati na ang Raccoon. Sa sunod na eksena sina Peter at Drax habang nasa biyahe papunta sa planeta ni Ego ay nagtaka kung anong abilidad ni Mantis gamit ang mga antena niya. Pinaliwanag ng babae na gamit ang mga ito ay kaya niyang maramdaman ang emosyon ng kahit sino sa paghawak lang sa kanila. May abilidad din siya na kontrolin ang pakiramdam ng kahit sino. Kaya niyang gawing masaya ang malungkot na tao o pasunurin sa kanya ang mga nagmamatigas. Pero madalas na ginagamit raw ito ni Mantis upang tulungan na makatulog si Ego. Kalaunan ay sinubukan ng babae na hawakan si Peter at naramdaman niya ang matinding pagmamahal nito para kay Gamora. Biglang natawa si Drax kay Peter at nang hinawakan siya ni Mantis ay natawa na rin siya sa kanya. Pinasubok naman ni Drax sa kanya ang abilidad ng babae na magpatulog at nang hinawakan siya nito ay agad na nakatulog na siya. Sa sunod na araw ay nakarating na sina Peter sa planeta ni Ego at labis na namangha silang lahat sa kagandahan ng kapaligiran roon. Nang nagtaka si Gamora kung ano talaga si Ego ay binunyag niyang isa siyang celestial na tinuturing na Diyos ng karamihan. Pagpasok nila sa kanyang fortress ay pinaliwanag niya na noon ay palutang-lutang lang siya sa kalawakan hanggang sa nadiskubre niyang kumontrol ng molecules sa paligid. Kaya't ginawang planeta ni Ego ang sarili na ang kinakatayuan nila ngayon. Lumikha rin si Ego ng katawang tao bilang avatar upang makisalamuha sa iba't ibang nilalang, hanggang sa nakilala niya si Meredith at kalaunan ay ipinagbuntis niya ang anak nilang si Peter. Nang nalaman raw ni Ego na may nakahawak ng Infinity Stone nang hindi namamatay ay agad na narealize niyang ito ang kanyang anak. Nagtaka naman si Peter kung minahal ba talaga ni Ego ang ina niya dahil iniwan niya siya noon. Nag-usap silang dalawa sa tapat ng estatwa ni Meredith at pinaliwanag ni Ego na kailangan niyang bumalik sa kanyang planeta kundi ay mawawasak ang avatar niya. Ngunit hindi raw niya magawang bumalik sa Earth dahil patay na si Meredith. Kaya't hinair niya si Yondu upang dalhin sa kanya si Peter subalit hindi siya nito binigay sa kanya. Pinakiusapan naman ni Ego ang anak na pagbigyan siyang maging ama niya na ang nais ni Meredith para sa kanila. Pagkatapos ay tinuruan niya si Peter kung paano kontrolin ang kapangyarihan mula sa kanyang planeta. Ang enerhiyang nakontrol ng lalaki ay pinasa niya sa ama at ginawa nitong hugis bola upang paglaruan nila. Masayang pinagpasahan ni na Ego ang enerhiya bilang mag-ama. Sa kasalukuyan na yun sa dambuhalang Eclector ship ng mga Ravager, sina Taserface at ang mga kasamahan niya ay ginawang bihag sina Yondu, Rocket at Groot. Pagkatapos ay tinapon nila sa kalawakan ang lahat ng mga loyalist na Ravager ni Yondu at tinalaga ni Taserface ang sarili bilang ang bagong kapitan nila. Si Rocket naman ay ginawang katatawanan ang pangalan ni Taserface na labis na kinagalit nito at gusto na siyang tapusin. Pero sinabihan sila ni Nebula na dalhin si Rocket kay Ayesha at si Yondu sa mga Kree upang makatanggap ng malaking pabuya. Bilang kapalit ay humingi siya sa mga Ravager ng prosthetic na kamay at ng isang spaceship habang si Taserface ay kinulong sina Rocket. Sa sunod na eksena si Drax ay naging palagay ang loob kay Mantis at nais na nitong sabihin sa kanya ang masamang plano ni Ego. Ngunit nang biglang pinuntahan sila ni Gamora ay hindi na niya ito nasabi kay Drax. Samantala ang mga kasamahan ni Taserface ay pinilit na pagsuotin si Groot ng maliit na Ravager suit at binuhusan pa ng alak.
Nang malungkot na napadaan si Groot sa kulungan ni Yondu ay sinabihan siya nito na kunin ang prototype fin niya sa kanyang drawer upang makatakas sila roon. Agad na sinunod si Yondu ng batang Groot, ngunit kahit ilang beses niyang subukan na kunin ang pinapakuha niya ay iba ang nadadala nito. Si Rocket naman ang nagpaliwanag kay Groot ng bagay na dapat niyang kunin pero mali pa rin ang nadadala niya. Ilang saglit ay naisipan ni Yondu na ibigay kay Groot ang badge niya na may parehong badge kung nasaan ang kanyang prototype fin. Agad na nahanap niya ang drawer na ito at nang mali pa rin ang nahawakan niya ay tinulungan na siya ni Kraglin na ibigay kay Yondu ang prototype fin niya. Dahil hindi raw niya nais na magkaroon ng mutiny sa kanila lalo na't pinatay ni Taserface ang mga kasamahan nila. Maya-maya ay habang pinapatugtog ni Kraglin ang mga kanta ni Peter sa buong Eclector ship ay inatake ni Yondu ang napakaraming Ravager ni Taserface sa daan gamit ang kanyang Yucca Arrow, at habang sumisipol siya upang makontrol ang high-tech na palaso ay walang kahirap-hirap na napabagsak niya ang karamihan sa mga kalaban. Patuloy na pinatumba ni Yondu ang iba pang mga Ravager ni Taserface sa paligid gamit ang kanyang Yucca Arrow at sa kasalukuyan na yun si Kraglin ay hinahanda na ang kabilang parte ng Eclector na ang Quadrant upang makatakas sila roon. Pagpunta ni Yondu sa control room ng ship ay tumulong na rin si Rocket na magpabagsak ng mga Ravager na sumusugod sa kanila habang siya ay labis na natutuwa na tinatapos ang iba pa sa mga ito. Nang nakita niya si Taserface mula sa monitor ay galit na inatake niya ang lalaki ng kanyang nagliliyab na palaso. Nagawang makasurvive ni Taserface mula sa malakas na pagsabog at agad na sinend niya sa Sovereign ang coordinates ng ship ni Yondu. Si Yondu naman ay nakasakay na sa Quadrant ship at bago tuluyang sumabog ang buong Eclector ay nagawa nilang makaalis roon. Samantala si Gamora habang sinasayaw ni Peter ay sinabi niya rito na may suspetsa siya sa planeta ni Ego at kay Mantis. Ngunit inakala ng lalaki na naiinggit si Gamora sa pagiging half-celestial niya at hindi masaya para sa kanya na natagpuan na niya ang kanyang pamilya. Inis na sumagot ang babae na ang alam niya ay sila na ni Drax ang pamilya ni Peter bago sila mapunta roon. Malungkot na umupo mag-isa si Gamora sa labas subalit biglang inatake siya ni Nebula sakay ng M-ship ng mga Ravager. Magaling na nakaiwas ang babae palayo sa mga atake ng kapatid niya hanggang sa nakapasok siya sa isang kuweba at galit na sinugod pa rin siya nito roon. Nang bumangga ang ship ni Nebula sa dulo ng kuweba ay ginamit ni Gamora ang natanggal na Gatling gun ng spacecraft upang pagbabarilin ang kapatid niya. Bumagsak sa mababang parte ng kuweba ang M-ship at bago ito sumabog ay tinulungan ni Gamora ang kanyang kapatid na makaalis roon. Galit na inatake pa rin ni Nebula si Gamora pero nang nagkaroon na siya ng pagkakataon na tapusin ang kapatid ay hindi niya ito tinuloy. Inamin niya na nagagalit raw siya kay Gamora dahil palagi siyang natatalo nito sa lahat ng isinasailalim na duelo sa kanila ni Thanos, pero ang nais lang raw talaga ni Nebula ay isang kapatid at si Gamora lang ang pamilya na meron siya. Samantala sina Rocket at sina Yondu ay napagdesisyonan na puntahan si Peter sa planeta ni Ego. Sa sunod na eksena si Ego ay napansin na hindi makatulog si Peter. Pinagaan niya ang loob ng anak sa pagsabing immortal rin siya dahil sa pagiging half-celestial at tinuruan pa uli siya kung paano kontrolin ang kapangyarihan mula sa planeta. Nang nakita sila ni Mantis ay agad na pinuntahan niya si Drax at sinimulan na ipaliwanag rito ang buong plano ni Ego. Sa kasalukuyan na yun ay pinaliwanag ni Ego kay Peter ang mga hindi niya nasabi sa kanya kanina. Pinadaloy niya sa anak ang kanyang kapangyarihan upang makita nito ang plano niya sa buong kalawakan. Nagtanim raw si Ego ng parte niya sa libu-libong planeta upang balang araw ay masakop niya ang mga ito at maging siya rin. Pero kalaunan ay narealize niyang magagawa lang ng dalawang celestial ang plano niya. Kaya't naisipan ni Ego na ikalat ang lahi niya sa iba't ibang nilalang dahil sa pag-asang maaaring madala ng mga magiging anak niya ang kanyang celestial DNA. Inatasan raw ni Ego si Yondu na dalhin sa kanya ang mga bata, ngunit sa dami ng mga ito ay ni isa ay walang nakapagdala ng celestial genes niya maliban kay Peter. Samantala sina Gamora at Nebula ay nagkasundo na uli. Nang naglakad sila sa mas malalim na parte ng kuweba ay nakita nila roon ang napakaraming kalansay. Nagmadaling pinuntahan ni Gamora si Mantis upang tanungin ito tungkol sa kuweba at pinaliwanag niya na ang mga buto ay mula sa mga anak ni Ego. Kalaunan si Ego ay inamin kay Peter na noon ay naging hadlang si Meredith sa plano niya kaya't napilitan siyang lagyan ito ng tumor sa utak upang mamatay. Dito na nakawala si Peter sa kontrol ni Ego at galit na pinagbabaril ang ama ng kanyang quad blasters. Pero mabilis na inatake ni Ego si Star-Lord at sinimulan higupin ang kanyang celestial energy upang ma-activate ang mga seedling na natanim niya sa Earth at sa iba pang planeta. Samantala sina Rocket sakay ng kanilang maliit na ship ay nakarating na sa planeta ni Ego at kinontak sina Gamora. Pagkatapos ay malakas na binagsak ni Yondu ang ship nila kay Ego at pagdating roon ni Gamora ay tinulungan nila si Peter na isakay sa ship ni Rocket. Ang seedling naman ng kalaban sa Earth ay tumigil na rin kumalat.
Kahit pa nagaposan ang sasakyan ni Yondo ng galamay na enerhiya ni Ego at bumangon sa harap nila ang kalaban ay nagawang makaalis ng Guardians of the Galaxy sa fortress. Nang napagdesisyonan ni Peter na pabagsakin si Ego dahil sa masamang plano nito sa buong kalawakan ay sinabi ni Mantis na mapapatay nila siya mula sa kanyang utak na nasa ilalim ng planeta. Si Rocket naman ay labis na natuwa dahil ililigtas uli nila ang galaxy sa pangalawang pagkakataon habang ang ship nila ay naghuhukay sa ilalim ng lupa. Pagdating nila sa gitna ng planeta ay nakita ni Rocket na nababalot ng makapal na core ang utak ni Ego. Samantala si Kraglin habang nasa kanilang Eclector ship ay napansin na natunto ng Sovereign ang lokasyon ng Guardians of the Galaxy sa planeta ni Ego dahil na-track nila roon ang enerhiya ng Anulax battery. Si Rocket naman ay sinimulan butasin ang core ni Ego gamit ang malakas na laser beam ng ship subalit biglang inatake sila ng napakaraming Omnicrafts ni Ayesha. Naisipan ni Rocket na lumikha ng bomba gamit ang mga Anulax battery upang pasabugin ang utak ni Ego ngunit mapapasabog rin ito ang buong planeta. Kalaunan sina Drax ay bumaba na rin ng ship at nalaman ni Ego na malapit sa core niya ang Guardians of the Galaxy, pero buong lakas na ginamit ni Mantis ang kapangyarihan niya upang panandalian na mapatulog ang kalaban. Ilang saglit pagpunta ni Peter sa nalikha nilang butas sa core ay pumasok sina Rocket at Groot sa maliit na lagusan roon. Pagkatapos ay tinuruan niya si Groot kung paano i-activate ang bomba nila ngunit ang pagkakaintindi nito ay pipindutin ang kabilang buton na agad na makakapagpasabog sa bomba ng walang timer. Kalaunan ay nagmadaling tumakbo ang batang Groot papunta sa utak ni Ego na dala ang bomba. Samantala si Star-Lord ay kumalaban ng ilang Omnicraft sa lugar at nang napaligiran ang sasakyan ni Yondo ng napakaraming ship ni Ayesha, kinonekte ni Nebula ang sarili sa ship nila upang atakihin ng malakas na laser beam ng sasakyan ang lahat ng Omnicrafts ng Sovereign sa buong paligid hanggang sa nagtagumpay siyang pasabugin ang mga ito. Kalaunan ay nagawa pa ring mapasabog ng mga kalaban ang spaceship ni Nebula pero mabilis na nakatalon silang lahat ng sasakyan at walang napahamak. Pagkatapos ay nag-regroup ang Guardians of the Galaxy ngunit biglang natamaan ng debris si Mantis at agad na nagising si Ego mula sa pagkakatulog niya. Si Peter ay nagmadaling pinaalis si Drax ng lugar kasama si Mantis at nang biglang nahulog si Gamora mula sa nawasak na lupa ay mabilis na niligtas siya ni Nebula. Sa kasalukuyan na yun sina Star-Lord, Yondo at Rocket ay matapang na kinalaban ang mga higanteng batong galamay ni Ego gamit ang iba't ibang mga high-tech na sandata nila. Sinabihan naman ni Yondo si Kraglin na ihanda ang quadrant ship nila sa pag-alis nilang lahat sa planeta ni Ego. Ilang saglit sina Gamora at Nebula ay tumungtong sa umaangat na parte ng lupa upang makabalik sila sa taas. Si Drax na karga si Mantis ay nakalapit sa quadrant ship ngunit nagapusan ito ng mga malalaking galamay ng kalaban. Samantala sina Star-Lord na patuloy na nakikipaglaban pa rin malapit sa core ay madali nang na-overpower ni Ego. Nagpakita ang kalaban kina Peter mula sa avatar niya na unti-unting bumabalik sa dating anyo. Pagkatapos ay ginapos niya rin ng kanyang mga cosmic energy tentacles ang lahat ng miyembro ng Guardians of the Galaxy. Si Drax ay binaon ni Ego sa lupa at si Groot ay inipit niya sa ilalim. Ilang saglit ay sinimulan uli ni Ego na higupin ang celestial energy ni Peter at nagpatuloy ang pagsakop ng napakaraming sidling niya sa libu-libong planeta sa buong kalawakan. Pero sinabi ni Yondo kay Peter na ginagamit niya ang puso niya upang makontrol ang kanyang arrow. Dito na nagsimulang makontrol ni Star-Lord ang celestial power niya at galit na inatake si Ego. Ang mga sidling ng kalaban sa iba't ibang mga planeta sa buong galaxy ay tumigil na uling kumalat. Ang bawat miyembro naman ng Guardians of the Galaxy ay sabay-sabay na nakawala mula sa gapos ng kalaban. Sa sunod na eksena si Groot sa loob ng core ay natunto na ang utak ni Ego at nang nilagay na niya rito ang bomba ay napindot niya ang tamang buton na nag-set ng 5 minutong timer. Pagkatapos ay sinabihan ni Rocket si Yondo na umalis na roon bago pa sumabog ang planeta. Pero tumanggi siya dahil kailangan niya raw iligtas si Peter. Naisipan ni Rocket na bigyan siya ng isang spacesuit at flight suit at umalis na sila sa lugar. Samantala si Drax ay nasakay na si Mantis sa quadrant ship habang si Peter na malapit sa core ay buong lakas na nakipagsagupaan sa kanyang ama gamit ang matinding celestial power niya. Sa kasalukuyan na yun ay nagawa ng makaakyat ni Gamora sa taas at makasakay sa ship ni Kraglin. Kalaunan ay nakasakay na rin roon si Rocket at dahil napansin ng babae na hindi pa rin nakakasakay ng ship si Peter ay sinubukan niyang puntahan ito. Pero agad na pinigilan siya ni Rocket at sinabihan si Kraglin na paliparin na ang sasakyan paalis ng planeta. Samantala si Peter ay patuloy na kinalaban si Ego sa abot ng makakaya niya kahit pa napapansin niyang labis na nahihirapan siyang pabagsakin ang ama. Nang napansin ni Ego na malapit nang sumabog ang bomba ay sinabi niya kay Peter na kapag namatay siya ay magiging normal na nilalang na lang siya dahil mawawala na ang kapangyarihan niya. Sumagot si Peter na walang mali sa pagiging normal at nang sumabog na ang bomba ay namatay na rin ang avatar ni Ego sa mga kamay ng lalaki.
Pagkatapos ay mabilis na nilipad ni Yondu si Peter palayo bago sumabog ang buong paligid. Habang patuloy na nawawasak ang planeta ng kalaban ay sinabi ni Yondu kay Peter na si Ego nga ang biological father niya pero hindi siya ang kanyang ama. Sinuot ni Yondu kay Star-Lord ang nag-iisang spacesuit niya upang isakripisyo ang sariling buhay pagdating nila sa kalawakan at tuluyang nawasak na ang planeta ni Ego. Subalit hindi nagtagal ay binawian na ng buhay si Yondu na labis na kinalungkot ni Peter. Sa sunod na eksena ay nagdaos ng memorial service ang Guardians of the Galaxy para sa yumaong adoptive na ama ni Star-Lord. Pagkatapos ay cremate nila ang katawan ni Yondu at kinalat sa kalawakan ang abo niya. Binigay naman ni Peter kay Kraglin ang Yaka Arrow ng kanyang ama at binigay nito sa lalaki ang isang MP3 player na pinapabigay raw ni Yondu sa kanya. Ilang saglit si Nebula ay nagpaalam na kay Gamora upang ipagpatuloy ang plano niyang pagpatay kay Thanos. Pero kalaunan ng iba't ibang grupo ng mga Ravager kasama ang Ravager clan ni Stekar ay pumunta roon. Nagpaputok silang lahat ng fireworks bilang pagdadalamhati at paggalang kay Yondu dahil sa matapang na pakikipaglaban niya kay Ego upang maligtas ang galaxy at pagsakripisyo ng sariling buhay para sa adopted na anak niya. Isang araw si Kraglin ay sinimulan ng magsanay upang makontrol ang Yaka Arrow ni Yondu ngunit biglang napatama niya ito kay Drax. Sa mid-credit scene, ang mga leader ng mga Ravager clan kasama si Stekar ay nagsama-sama mula nang mamatay si Yondu. At napagplanuhan nilang lahat na magkakasama rin silang magnanakaw ng maraming bagay. Sa post-credit scene naman, si Ayesha ay kinulong ng Council ng Sovereign dahil sa pag-aksaya niya ng napakaraming Omnicrafts nila. Ngunit nagtayo siya roon ng isang advanced na birthing pod. Ayon kay Ayesha ay ipapanganak raw sa pod ang mas malakas na nilalang ng Sovereign na magagawang wasakin ang Guardians of the Galaxy at pinangalanan niya itong Adam. Makalipas ang ilang taon si Peter ay sinabihan ng binatilyong si Groot na ihinto ang madalas na paglalaro ng video games at asikasuhin ang mga kumakalat na sanga niya sa buong ship ngunit inis na tumanggi ito sa kanya. Samantala ang isang Watcher informant ay kinuwento ang mga naranasan niya sa Earth ngunit naboring ang grupo ng mga Watchers sa kanya. Dito na nagwawakas ang pelikula na ito at susunod naman ang Guardians of the Galaxy Holiday Special. Ang Guardians of the Galaxy ay binili ang planetang Nowhere mula sa The Collector at kasama ang mga lokal ng planeta ay sinimulan itong ayusin ng grupo bilang ang bagong tahanan nila. Dahil naman sa araw na yon ay nalalapit na ang Kapaskuhan sa Earth ay naisipang ikwento ni Kraglin kina Mantis noong bata pa si Peter ay tinuruan siya nitong gumawa ng Christmas tree at magbalot ng mga regalo. Paglapit sa kanila ni Yondu ay pinaliwanag ni Peter sa kanya ang ginagawa nila. Binigyan pa niya siya ng regalo ngunit galit na tinapon ito ni Yondu at sinabing dapat na paghirapan ang mga bagay na nais nila. At ang pagbibigay ng regalo ay nagpapakita ng kalambutan ng puso na maaari nilang ikamatay roon sa kalawakan. Kaya't galit na hinampas at sinipan ni Yondu ang Christmas tree at sinabing ayaw niya sa Pasko. Ayon kay Kraglin na dahil sa nangyaring iyon ay habang buhay na nasira ni Yondu ang Pasko ni Peter. Maya-maya ay lumapit kay Peter si Beezer McTokolak at sinabing nakaraan ay nakakuha siya at ang bandmates niya ng mga instrumento galing sa Earth. Pinarinig ni Beezer sa lalaki ang nagawa nilang kanta tungkol sa Kapaskuhan sa Earth pati na ang mga bagay tungkol kay Santa Claus. Pagkatapos ng performance ng banda ay hindi natuwa sa kanila ang mga lokal ng Nowhere maliban kay Groot na napapatalon pa sa saya at si Peter ay malungkot na inalisan sina Beezer. Sa sunod na eksena si Rocket habang binibigyan ng tasty treat si Cosmo the Space Dog ay tinuturuan niya siya kung paano kontrolin ang telekinetic ability niya. Si Mantis naman ay nasabi kay Drax na dahil sa tinatago niyang sekreto na kapatid niya sa ama si Peter, sa tingin ng babae ay dapat na pasayahin niya si Peter sa Pasko at bigyan ng napakagandang regalo na hindi nito malilimutan. Pero naisipan ni Drax na iregalo nila kay Peter si Kevin Bacon dahil siya ang pinakahinahangaan nitong tao na ang laging kinukwento sa kanila. Pagkatapos ay agad na bumiyahe sina Mantis papunta sa Earth gamit ang bagong spaceship ng Guardians of the Galaxy na ang Bowie. Nagtungo ang dalawa sa Hollywood, California upang hanapin si Kevin Bacon. Kalaunan ay biglang nagpa-picture sa kanila ang napakaraming mga tao roon dahil pinagkamalan silang mga cosplayer. Pero sa bawat litrato ay binibigyan sila ng pera ng mga ito. Sa kasalukuyan na yun si Kevin ay bumili ng maraming Christmas gifts para sa kanyang pamilya. Pagsapit ng gabi ay pumasok sina Mantis sa isang club at tinanong sa bartender ang lokasyon ni Kevin Bacon ngunit hindi nito alam.
Naisipan nilang uminom ng alak roon at makisaya sa mga tao habang tinatanong sa kanila ang address ni Kevin Bacon, hanggang sa nalasing si Amantes habang nakaupo sa labas ng club pero hindi pa rin nila nalalaman ang lokasyon ni Kevin. Narinig ng may-ari ng shop sa likod ni Amantes ang pag-uusap nila at inalok sila ng isang booklet na naglalaman ng address ni Kevin Bacon. Pero dahil naubusan na sila ng pera ay kinontrol ni Amantes ang isip ng babae upang ibigay nito ang booklet pati ang lahat ng pera niya. Nagmadaling pinuntahan ng dalawa ang bahay ni Kevin at kinausap nila siya mula sa gate ngunit tumanggi itong harapin sila. Kalaunan ay naisipan ni Amantes at Drax na tumalon sa gate upang makapasok. Nakakita sila roon ng mga Christmas decoration na labis na nagustuhan nila kaya't dinala nila ang mga ito. Pagkatapos ay nag-doorbell ang dalawa sa pinto ni Kevin pero mas lalong nainis siya sa pag-trespassing nila. Nang winasak ni Drax ang pinto ay agad na tumakbo si Kevin palayo sa kanila habang tumatawag ng mga pulis. Dahil naman sa pambihirang gilas at lakas ni Amantes at Drax ay hindi magawang makatakas ng lalaki sa kanila. Hanggang sa tumalon siya mula sa pangalawang palapag ng bahay at paghabol ng dalawa sa kanya roon ay napansin ni Drax na naiwanan niya ang elf sa loob. Gayunpaman ay mabilis na hinabol pa rin ni Amantes si Kevin sa kalsada ngunit nakasalubong niya ang mga pulis na tinawagan niya kanina. Nang hindi huminto ang dalawa sa paglapit kay Kevin ay pinagbabaril ng ilang pulis si Drax pero nakikiliti lang siya sa mga bala nila. Pagkatapos ay magaling na inatake ni Amantes ang lahat ng mga kapulisan sa kalsada habang ginagamit ang kanyang abilidad upang patulugin ang mga ito sa pagdampi ng mga kamay niya sa kanila. Si Drax naman ay malakas na tinaob ang isang kotse ng mga pulis pero si Amantes ay agad na humingi ng pasensya sa kanila at iniwan ang candy cane niya sa sasakyan. Kalaunan ng na-corner ng dalawa si Kevin ay kinontrol ni Amantes ang isip ng lalaki upang sumama sa kanila at kumuha pa sila ng mga Christmas decorations sa kalapit na shop. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Sa sunod na eksena habang nasa biyahe ay nabanggit ni Amantes ang magaling na pagligtas ni Kevin sa isang syudad gamit ang pagsayaw. Subalit pinaliwanag ng lalaki na karakter niya lang yon sa isang pelikula dahil isa siyang aktor. Nang na-realize naman ng dalawa na hindi pala talaga isang bayani si Kevin ay agad na kinontrol uli ni Amantes ang isip niya upang magpanggap na isang tunay na bayani. Maya-maya sa nowhere ay napansin ni Peter na may nagpapatugtog ng malakas na Christmas song sa labas at si Drax ay palihim na pinailaw ang sinet nilang Christmas light sa buong lugar. Si Nebula naman ay nagpaambon ng artipisyal na niebe na labis na kinamangha ng lalaki. Ilang saglit ay nagpailaw si Kraglin ng mas marami pang Christmas lights na mas lalong kinatuwa ni Peter at nagpuntahan roon ang mga lokal ng nowhere pati na ang mga miyembro ng Guardians of the Galaxy. Kalaunan ay tinulak ng binatilyong Groot ang isang malaking box na regalo nila para kay Peter. Ngunit nang nalaman niyang ito pala ay si Kevin Bacon ay sinabihan niya si Amantes na human trafficking ang ginawa nila. Agad na pinatanggal ng lalaki ang kontrol ni Amantes kay Kevin subalit labis na natakot ito sa kanila at nagmadaling tumakbo palayo. Nang hinabol ni Nebula si Kevin ay sinakay siya ni Kraglin sa kanilang ship upang ibalik sa Earth. Pagkatapos ay nagpasensya si Kraglin sa lalaki at nasabing nagawa lang ni Amantes iyon sa kanya dahil siya ang pinakahinahangaan ni Peter. Sa sobrang paghanga ni Peter ay sa tunay na buhay ay nagawa rin niyang magligtas ng hindi lang ng isang syudad kundi ng buong galaxy sa pagsayaw. Ilang saglit si Kevin ay nagawang tawagan roon ng asawa niya dahil sa high-tech na satellite ni Kraglin sa nowhere. Sinabihan naman niya ang asawa na malilate siya ng bahagya sa pag-uwi dahil tuturuan raw niya ang kanyang mga kaibigan patungkol sa Kapaskuhan. Maya-maya ay nag-perform si Kevin kasama ang buong banda ni Beezer ng isang Christmas song habang nagdadaos ang lahat ng Christmas party. Hindi nagtagal ay nagsimula ng magbigayan ng Christmas gifts ang lahat at si Cosmo ay niregaluhan si Kraglin ng isang Orloni. Si Nebula ay niregalo kay Rocket ang vibranium na kamay ni Winter Soldier. Samantala si Peter ay niregaluhan si Groot ng makalumang portable gaming console at si Mantis naman ay nagregalo ng Christmas elf kay Drax. Kalaunan ay niregaluhan ni Groot ang mga kapwa niya Guardians of the Galaxy ng mga wood carvings na labis na kinatuwa nilang lahat. Paglalim ng gabi ay niyakap ni Kevin ang buong grupo at masayang nagpaalam na siya sa kanila. Maya-maya ay tinanong ni Peter si Mantis kung bakit nila nagawang pumunta sa Earth para iregalo sa kanya si Kevin Bacon. Sumagot ang babae na dahil nakwento sa kanila ni Kraglin ang pagsira ni Yondu sa Pasko niya dati, pero pinaliwanag ni Peter na matapos na itapon nila noon sa basurahan ang Christmas tree pati ang mga regalo ay kinuha rito ni Yondu ang Christmas gift niya para sa kanya.
Nang binuksan niya ang regalo ay labis na natuwa siya dito. Pagkatapos ay nag-iwan si Yondo ng Christmas gift sa silid ni Peter na ang laman ay ang mga quad blasters. Ilang saglit ay dinasplay ni Yondo sa harap ng ship ang regalo sa kanya ni Peter at habang katabi siya ay masayang nagpatuloy na naglakbay sila sa kalawakan. Si Mantis naman ay inamin ang tunay na dahilan kaya siya gumawa ng espesyal na bagay para kay Peter ay dahil magkapatid sila sa ama. Labis na kinatuwa ito ng lalaki dahil yun na ang pinakamagandang regalo na natanggap niya. Sa post-credit scene, sina Rocket at Cosmo ay ginawang Christmas tree si Groot ngunit agad na nahulog niya ang mga dekorasyon. Dito na nagwawakas ang pelikula na ito at susunod naman ang Guardians of the Galaxy Volume 3. Ang isang grupo ng mga batang raccoon sa cage ay masayang naglalaro hanggang sa kinuha ni High Evolutionary ang isa sa kanila. Kasama ang mga recorder niya na sina Till at Vim ay pinag-eksperimentuhan nila ang batang raccoon at binigyan ng code na 89P13. Pagkatapos ay kinulong siya sa isang cage na katabi ang kulungan ng iba pang test subjects na isang otter, walrus at rabbit. Nang sinabi ni P13 na nananakit ang kanyang ulo ay kumuha ang otter ng towel sa sahig at pinunas ito sa ulo niya. Makalipas ang ilang linggo ay makikitang masaya nang nakikipaglaro ang raccoon sa mga kapwa niya test subjects at lahat sila ay labis na natutuwa na maging mga magkakaibigan. Isang araw ay habang nasa tapat sila ng Arete Laboratories ay nadiskubre ni High Evolutionary na mabilis na naging matalino si P13 na sobrang kinamangha niya sa raccoon. Nang napansin naman nito ang kapaligiran sa labas ay sinabi ni High Evolutionary na yun ang Counter-Earth at ang aircraft na lumipad mula roon ay isang rocket. Pagkatapos ay dinala ng lalaki si P13 sa kanilang pasilidad kung saan naglagay si Thiel ng isang pagong sa chamber. Nang pinausukan nila ang pagong ng kemikal ay mabilis na naging isang itsurang tao ito ngunit biglang naging bayolente kaya't agad na sinunog nila ang nilalang. Plano raw ni High Evolutionary na lumikha ng perpektong komunidad at perpektong species, subalit ang problema ay nagiging sobrang agresibo ng nalilikha nila. Pero si P13 ay agad na napansin ang problema sa kanilang chamber na ang nagdadahilan ng pagkabayolente ng mga nilalang. Si High Evolutionary naman at ang mga recorder niya ay labis na namangha sa katalinuhan ng raccoon. Pagbalik ni P13 sa kanyang cage kasama ang iba pang test subjects, napag-usapan nila na bigyan ng pangalan ang isa't isa bago sila ipunta ni High Evolutionary sa bagong mundo na nalikha nito para sa kanila. Naisipan ng otter na pangalanan ang sarili na Layla. Ang rabbit naman ay Floor. Ang walrus ay pinangalanan ng sarili na si Tiffs pagkatapos ay nagdesisyon si P13 na pangalanan ng sarili na si Rocket. Maya-maya ay kahit sobrang lalim na ng gabi ay dinala uli ni High Evolutionary si Rocket sa kanilang laboratory. Naglagay sina Thiel at Vim ng ilang mga hayop sa mas maraming chamber at pinausukan nila ang mga ito ng kemikal. Nang naging tila itsurang tao uli ang mga hayop ay hindi na sila naging bayolente. Dahil sa talino ni Rocket ay naging matagumpay ang eksperimento ni na High Evolutionary ngunit labis na nagtataka siya kung paano niya yun nalaman dahil siya ang lumikha sa kanya. Gayunpaman ay natutuwa si High Evolutionary dahil masisimulan na nilang dalhin ang mga nilalang sa planetang nilikha niya. Kinatuwa rin yun ni Rocket subalit binunyag ni High Evolutionary na ang batch nila ay hindi dinisenyo upang ipunta sa bagong planeta. Dahil mga test subjects lang sila na kinuhaan nila ng mga datos para sa kanilang mga perpektong nilalang. Binunyag pa ni High Evolutionary na plano niyang pag-aralan ang utak ni Rocket at sinabihan ang mga recorder niya na sunugin bukas ng umaga ang mga natitirang test subject sa batch ni Rocket. Maya-maya nang binalik ni Thiel ang raccoon sa cage ay agad na kinulekta niya ang mga piraso ng metal na tinago niya roon upang makabuo ng keycard at makatakas sila sa arete. Pagkatapos ay pinaliwanag ni Rocket kina Layla ang masamang plano sa kanila ni High Evolutionary. Nang ginamit na ng raccoon ang device upang palabasin ang mga kaibigan niya sa cage ay biglang binaril ni High Evolutionary si Layla. Dahil naman sa sobrang galit ni Rocket ay mabilis na inatake niya ang ulo ni High Evolutionary at pinagkakalmot ang mukha nito ng maraming beses. Pagsugod roon ng mga armadong bantay ay magaling na pinagbabaril ni Rocket ang mga ito at napabagsak sila subalit napansin niyang nabaril ng mga kalaban sina Floor at Tiffs. Kahit palabis na nalulungkot sa sinapit ng mga kaibigan niya ay nagmadaling tumakbo ang raccoon papunta sa isang spaceship. Pagsakay rito ay nagawa niyang makatakas mula sa Arete Laboratories ni na High Evolutionary. Maliit na pabor lang mga huwan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Napunta na sa kasalukuyang panahon ng pelikula. Ang Guardians of the Galaxy kasama ang mga lokal ng planetang Nowhere ay kakatapos lang ayusin ang buong planeta mula nang umatake roon si Thanos.
Pagkatapos ay nagtayo rito ang grupo ng kanilang headquarter, subalit si Peter Quill o si Star-Lord ay madalas nang naglalasing sa bar dahil sa pagkawala ni Gamora. Dahil sa kalasingan ay bumagsak ang lalaki sa harap ni Rocket at binuhat siya ni Nebula papunta sa bahay niya upang ihiga. Ilang saglit si Kraglin ay nagsanay uli kontrolin ang Yaka Arrow ni Yondu pero napatama niya ito sa dibdib ni Nebula. Nagpakitang gilas naman si Cosmo the Space Dog at gamit ang kanyang telekinetic ability ay pinatama niya ang maliit na bato sa maraming bagay. Ngunit labis na napahiya sa kanya si Kraglin at sinabihan siya na isang bad dog. Sa kasalukuyan na yon ang napakalakas na nilalang ng Sovereign at anak ni High Priestess Ayesha na si Adam Warlock ay pumunta sa Nowhere at mabilis na kinuha si Rocket mula sa bahay nito. Kalaunan ay nagawang makatakas ng Raccoon mula sa mga kamay ni Adam at si Nebula ay sinuot ang kanyang exosuit at gamit ito ay malakas na pinatalsik niya si Warlock. Ngunit agad na inatake siya ng gintong binatilyo at pinagsusuntok ng ilang beses bago ihagis sa kalapit na establishmento. Si Kraglin ay sinubukan atakihin si Adam gamit ang kanyang Yaka Arrow ngunit nabigo siya. Si Groot naman ang mabilis na umatake sa kalaban ngunit nilipad siya ng binatilyo at kinaladkad sa isang gusali. Nang binagsak ni Warlock ng matindi si Groot ay nawasak niya ang buong katawan nito. Pagkatapos ay inatake niya si Rocket pero agad na napigilan siya ni Drax the Destroyer at sinuntok ng malakas. Nagawa pa niyang mahampas sa kalapit na gusali si Adam subalit galit na nakipagsagupaan sa kanya ang gintong binatilyo habang buong lakas na ginagamit nito sa kanya ang mga energy blast niya sa mga kamay. Nang napatalsik ni Warlock si Drax at habang nanghihina siya ay pinagsusuntok niya ang lalaki ng maraming beses. Ilang saglit ay bahagyang nakarecover na ang katawan ni Nebula at ginawa niyang espada ang kanyang cybernetic na kamay upang saksakin si Adam mula sa likod. Subalit sina Mantis at Peter ay napansin na nagkaroon ng kritikal na kondisyon si Rocket dahil sa natamo niyang atake mula kay Adam. Nang pinuntahan ni Nebula sina Peter ay nakita ni Kraglin na nagawang makalipad ng kalaban paalis ng Nowhere. Si Nebula naman ay napansin na tila nilalabanan ng katawan ni Rocket ang mga medpacks na nilalagay ni Peter sa kanya. Maya-maya ang Raccoon ay dinala ng grupo sa medical bay ng bagong spaceship nila na ang Bowie. Nadiskubre raw ni Nebula na may nakakabit na kill switch sa puso ni Rocket na sasabog kapag sinubukan nilang operahan o gamutin siya. Ang nagkabit nito ang lumikha kay Rocket at ang nagpadala kay Warlock upang kunin siya sa kanila. Pero may passkey na makakapag-deactivate sa device na maaari nilang makuha sa nagdevelop nito na ang kumpanyang Orgo Corp. Ngunit kailangan nilang makuha agad ang passkey dahil may 48 hours lang si Rocket upang mabuhay. Sina Kraglin at Cosmo ay sinabihan naman ni Peter na habang wala sila ay bantayan ng Nowhere at ang Guardians of the Galaxy sakay ng kanilang ship ay agad na bumiyahe papuntang Orgo Corp. Samantala sa Arete Laboratories sa Counter-Earth, si Ayesha ay labis na nalulungkot sa sinapit ng anak niya mula sa Guardians of the Galaxy. Ngunit si High Evolutionary ay sobrang nagalit sa kabiguan ni Adam Warlock na makuha si Rocket. Habang malakas na binabaon nito sa pader ay sinabihan niya si Ayesha na hanapin at ibalik sa kanya ang Raccoon. Kundi ay wawasakin ni High Evolutionary ang buong sibilisasyon ng Sovereign dahil karapatan niya yun sa pagiging ang lumikha sa kanila. Hindi nagtagal ang Guardians of the Galaxy ay nakarating sa headquarter ng Orgo Corp na ang Orgoscope at makikitang ito ay binubuo ng iba't ibang uri ng mga buhay na bagay. Habang hinahanda ni Peter ang defense system ng ship nila ay tinatagos ito ni Nebula sa maraming security shields ng Orgoscope. Si Mantis naman ay nagtaka kay Peter kung bakit mula nang kinuha siya ng mga Ravager sa Earth ay hindi siya bumalik roon upang makita ang pamilya niya. Nang sumagot si Peter na lolo na lang niya ang nasa Earth ay pinayuhan siya ng kapatid na dapat napuntahan niya ang kanyang lolo upang kamustahin ang kalagayan nito. Ilang saglit ang Ravager clan ni Stakar ay pinigilang paandarin ang buong ship ng Guardians of the Galaxy at mabilis na pinasok sila roon ng maraming miyembro ng United Ravagers mula sa iba't ibang mga Ravager clan. Si Nebula ay sinabi sa mga Ravager na may appointment raw sila sa isang miyembro nila. Ito ay ang alternate na Gamora mula sa nakaraan at labis na kinagulat ni Peter na makita siya. Pinaliwanag naman ni Gamora na sumang-ayon siyang tulungan ang grupo nila dahil sa malaking halaga na ibabayad ng kapatid niya sa kanila. Pagkatapos ay binigyan ni Stakar ang bawat miyembro ng Guardians of the Galaxy ng mga Orgo Corp uniforms upang makapag-disguise sa pagpasok nila roon. Pinaliwanag pa ni Stakar kina Peter na sasama sa kanila si Gamora upang tulungan silang makuha ang passkey pero pag nalagay sila sa panganib ay hindi nila tutulungan ang grupo. Maya-maya habang si Groot ay naiwan sa Bowie ay sinimulan na ng Guardians of the Galaxy na bumaba sa Orgoscope suot ang mga spacesuit nila. Nang dahan-dahan na binutas ni Nebula ang sahig ay sinubukan ni Peter na paalala sa alternate Gamora ang pagmamahal na meron sila nakaraan. Pero sinabi ng babae na hindi siya yun kundi ang alternate version niya sa future.
Pagkatapos ay isa-isa silang pumasok sa butas na nalikha ni Nebula, ngunit labis na nahirapan silang ipasok rito si Drax. Nang na-detect ng administrator na si Qual na may anomalya sa isang parte ng Orgoscope ay sinabihan niya ang grupo ng mga Orgocentrists ni na Master Carja na i-check ang area. Ilang saglit sina Peter ay nagawang matago ang mga spacesuit nila bago sila pasukin ni na Master Carja sa chamber. Pero habang nagkukunwaring galit ay pinaliwanag ni na Peter na mga maintenance worker sila na inaayos ang butas sa pader roon at ang mga Orgocentrists ay agad na umalis na ng chamber. Subalit nalaman ng grupo na isa palang container bin ang pinagtaguan nila na nag-eject ng mga spacesuit nila sa kalawakan. Kalaunan ay sinabihan ni Gamora sina Mantis at Drax na maghanap ng paraan kung paano mapapasok ni Groot ang Bowie sa Orgoscope, habang siya kasama sina Peter at Nebula ay kukunin ang passkey sa records facility. Pagdating nila sa pasilidad ay binantaan ng babae ang empleyadong si Ura na papatayin kung hindi niya bibigay sa kanila ang file ni 89P13. Dahil naman sa takot ay mula sa kanilang records ay agad na kinuha at binigay ng babaeng empleyado ang file na kailangan ni na Peter. Samantala sina Drax ay nakakita ng spaceport sa di kalayuan at naisipan nila na doon ipababa kay Groot ang kanilang ship. Subalit si Qual ay napansin ang itsura ni na Drax at Mantis na tugma sa warning na sinabi sa kanila ni High Evolutionary. Kaya't pinasugod niya ang lahat ng Orgocentrists papunta sa dalawa at ang buong Orgocorp ay biglang nag-alarm. Mabilis na napaligiran rin sina Mantis ng mga bantay ng headquarter pero ginawang bihag ni Gamora si Ura upang makatakas sa mga ito at makasakay sila ng elevator. Sa kasalukuyan na yon ay matapang na nakipaglaban sina Mantis at Drax the Destroyer sa napakaraming Orgocentrists at security personnel ng Orgocorp sa paligid. Ilang saglit ay sinimulang kontrolin ni Mantis ang isip ng ilang mga armadong bantay at ang isa ay galit na pinaatake niya sa mga kasamahan nito. Subalit si Drax ay biglang napatalsik ng malakas ni Carja at nang tinulungan siya ni Mantis ay binaril pa rin siya ng kalaban sa likod. Maya-maya paglabas ni na Star-Lord sa elevator ay magaling na pinatumba nila ni Nebula ang ilang security personnel roon. Si Gamora naman ay mabilis na binaril ang hita ni Qual pagpasok nila sa security hub ng Orgoscope. Ngunit si Nebula ay malubhang natamaan na rin sa likod ng mga Orgocentrists at kasama sina Mantis ay napilitan silang sumuko sa mga ito. Naisipan ni Star-Lord na pakiusapan si Ura na bigyan siya ng access sa system ng mga Sentry upang pakiusapan rin sila na dalhin ang file na yon at maligtas ang kaibigan niya. Kalaunan ay pinagbabaril ng mga armadong bantay sina Gamora sa loob ng security hub pero si Ura ay pinagbigyan ang request ni Star-Lord. Pero ang lalaki ay agad na hinak ang jetpack sa suit ng lahat ng mga Orgocentrists ng Orgoscope na nagdahilan ng di makontrol na paglutang nila sa ere. Ilang saglit ay binaba ni Groot ang kanilang ship sa spaceport ng Orgoscope at nagmadali silang lumipad palayo ng headquarter. Sa sunod na eksena habang nasa kanilang ship ay pinanood ng buong grupo ang video mula sa file ni Rocket kung saan nasaksihan nila ang matinding torture at eksperimento ni High Evolutionary sa kanilang kaibigan. Pagkatapos ay nalaman ni Nebula na binura sa file ang passkey ng recorder na si Thil at malamang ay di-download niya ito papunta sa computer na nasa ulo niya. Samantala si Master Carja ay nakahuli ng isang Ravager ni Stekar sa labas ng Orgoscope at hinarap kina Ayesha. Tinanong ng priestess sa Ravager ang lokasyon ni Gamora pero tumanggi itong magsalita. Sinabihan naman niya si Adam na takutin ang Ravager ngunit nang inatake niya ang lalaki ng Energy Blast ay nasunog ang kalahati ng katawan nito. Sa kasalukuyan na yun ay nalaman ni Mantis ang coordinates ni High Evolutionary at agad na nagplano si Star-Lord na puntahan siya. Ngunit pinigilan ni Gamora si Peter at sinabing ikakapahamak lang nila ang pagpunta sa nilalang dahil sa sobrang makapangyarihan nito. Hanggang sa nagkaroon ng matinding pagtatalo sina Peter at Gamora na nagdahilan ng pananakit ng babae sa kanya. Pero pinigilan siya ni Nebula at sinabing importanteng iligtas nila si Rocket dahil bahagi siya ng kanilang pamilya. Galit na inalisan ni Gamora sina Peter at kinontak ang clan nila ngunit mula sa communicator ng Ravager na nadakip ni Carja ay nagpanggap si Ayesha na kasamahan nila. Ang babae naman ay binigay dito ang coordinates niya upang kunin siya roon. Agad na sumakay sina Ayesha sa kanilang ship habang si Adam ay dinala si Blurp na ang alagang hayop ng Ravager. Samantala ang Guardians of the Galaxy ay nagsimula ng bumiyahe papunta sa lokasyon ni High Evolutionary. Makalipas ang ilang oras ay narating na nila ang Counter-Earth at labis na nagulat si Peter na makitang halos katulad iyon ng pinagmulan niyang planeta. Napansin pa ng grupo ng mga humanimals ang mga naninirahan sa Counter-Earth na ang mga nilalang na nilikha ni High Evolutionary. Habang naiwan sa ship si Gamora ay bumaba sa planeta sina Star-Lord at gustong makipaglaro ng bola ang isang batang humanimal kay Drax. Ngunit malakas na nabato niya ito at ang karamihan sa mga nilalang sa paligid ay galit na pinagbabato na rin sila.
Agad na ginawang higante ni Groot ang sarili upang matakot sa kanya ang mga Humanimal at si Peter ay pinaliwanag sa isang nilalang na napunta sila roon hindi upang manakit kundi iligtas ang kaibigan nila. Samantala si High Evolutionary ay inoobserbahan ng Starchild na ang bagong perpektong nilalang na nilikha niya para sa panibagong perpektong planeta na tinayo niya. Ang babaeng Humanimal naman ay pinatuloy ang grupo sa kanilang bahay. At dahil hindi niya naiintindihan ang lengguwahe nila ay ginuhit ni Peter ang itsura ni Phil na ang kailangan nila upang maligtas ang kanilang kaibigan. Agad na tinuro ng babae ang lokasyon ni Phil na nasa malaking gusali sa di kalayuan na ang Arete Laboratories. Pagkatapos ay hiniram ni na Peter ang kotse ng pamilya upang puntahan ang laboratorio at iniwan roon sina Mantis at Drax upang bantayan sa ship si Rocket. Pagdating ng tatlo sa tapat ng Arete Laboratories, sinabihan sila ng mga bantay na sina Behemoth at Warpig na maiiwan roon si Nebula dahil isang sandata ang kamay niya. Pagkatapos ay pinapasok nila sina Peter at Groot sa loob. Samantala sina Drax at Mantis ay sumakay ng isang motor dahil sa tingin nila ay nasa matinding panganib sina Peter, habang pinapaliwanag naman ni High Evolutionary kina Star-Lord kung paano niya nalikha ang Counter-Earth ay sinabihan ni Vim si Warpig na kunin si Rocket. Ilang saglit nang nakita ni Gamora na dala ng nilalang ang Raccoon ay mabilis na inatake siya nito. Ni-report ni Warpig na nasa kanya na ang Raccoon at si High Evolutionary ay sinimulang paliparin ang kanilang dambuhalang laboratory. Buong lakas na pinigilan pa rin ng babae ang halimaw pero biglang inatake ito ni Adam Warlock mula sa likod. Nagtaka si Warpig sa ginawa ng binatilyo pero sinabi niyang kailangang siya ang magdala ng Raccoon kay High Evolutionary upang maligtas ang sibilisasyon nila at mabilis na tinanggalan niya ng ulo ang nilalang. Pero ang babae ay nagawang makatakas mula kay Adam dala si Rocket, sina Peter at Groot naman ay malakas na hinampas ni High Evolutionary sa sahig at sa patuloy na pag-angat ng Arete Laboratories ay napansin ni Adam na nagsisimula ng mawasak ng buong planeta. Nagmadaling lumipad ang gintong binatilyo papunta sa ship nila upang iligtas ang kanyang ina subalit nahuli na siya at sumabog na ito. Samantala si Gamora dala si Rocket ay agad na bumalik sa Bowie habang si Nebula ay nakitang pumunta rin sa tapat ng arete sina Drax at Mantis. Sa sunod na eksena si Groot ay nagtago pala ng bomba sa katawan na agad na pinasabog niya sa loob ng laboratory. Pagkatapos ay gamit ang mga nakatago rin niyang mga blasters sa katawan ay magkabilaan na pinagbabaril nila ni Star-Lord ang lahat ng scientist at security personnel ni High Evolutionary sa paligid maliban kay Phil. Ilang saglit ay kasama ang lalaki ay tumalon si Peter ng Arete Laboratories. Si Groot ay tumalon din roon at in-extend ang mga sanga niya upang mag-glide sa ere habang hawak si Peter. Sa kasalukuyan na yun si Gamora ay nakita si Adam na sumakay ng Bowie at nanghihina. Pagkatapos ay sinimulan niyang paandarin ang ship paalis ng planeta ngunit labis na nahihirapan siyang kontrolin ito. Sina Nebula naman ay sumakay sa arete bago ito umangat ng tuluyan sa lupa upang iligtas roon sina Peter. Ilang saglit sina Peter at Groot ay hinampas si Thale sa lupa at nang bumagsak sila sa isang lawa ay binawian na rito ng buhay ang lalaki at kinuha ni Peter ang device sa ulo niya. Samantala si Gamora na hindi nagawang paliparin ang ship ay aksidenteng nabagsak ito malapit kina Peter at Groot. Agad na sumakay ang dalawa sa Bowie bago tuluyang sumabog ang Counter-Earth at mula sa device ay sinimula ni Peter na i-upload ang passkey sa kill switch ni Rocket. Ngunit napansin ni Gamora na hindi tinatanggap ng katawan ng Raccoon ang passkey at biglang huminto ng tumibok ang puso niya. Pagkatapos ay nagkaroon ng vision si Rocket na nagkita muli sila nina Lylla, Thieves at Floor. Lumuluhan na humingi siya ng pasensya sa mga kaibigan niya at hiniling na sumama sa kanila. Pero pinigilan si Rocket ni Layla dahil hindi pa niya oras at may layunin pa siya sa buhay. Samantala si Peter na labis na natatakot na mamatay si Rocket ay hindi sumusuko na i-compress ang dibdib niya. Hanggang sa tinanggap na ng katawan ng Raccoon ang passkey at nilagyan siya ng medpacks ni Gamora sa dibdib. Dito na tuluyang nagising si Rocket at naging mabuti ang pakiramdam na labis na kinatuwa ni na Peter at Groot. Sa kasalukuyan na yun ay nagawang makapasok ni na Nebula sa loob ng Arete Laboratories at nakita nila roon ang mga batang nilalang na nilikha ni High Evolutionary na ang mga Star Children. Si Drax ay agad na pinakawalan ang mga bata sa kulungan nila habang si Nebula ay nakontak na si Peter at sinabi niyang nasa ship sila ng kalaban upang iligtas siya. Pero pinaliwanag ng lalaki na nagawa niyang makabalik kanina sa ship nila kasama si Groot. Pagkatapos ay sinabi niya kina Nebula na maayos na uli ang kalagayan ni Rocket na kinatanggal ng pangamba nila sa kanya. Subalit biglang dumating roon si High Evolutionary at mabilis na pinatumba ang tatlo. Sinabihan naman niya si Peter na dalhin sa kanya si Rocket kapalit ng buhay ng mga kaibigan nila pero ang lalaki ay kinontak si Kraglin upang humingi ng tulong.
Ilang saglit ay kinulong ng kalaban sina Nebula sa isang chamber na katabi ang selda ng mga Star Children. Dahil naman papasabugin ni Peter ang parte na yon upang tulungan silang makatakas at dahil nakakapagsalita si Drax ng lingwahe ng mga Star Children ay sinabihan niya ang mga bata na lumayo roon. Sa sunod na eksena ay pumunta ang Guardians of the Galaxy sa tapat ng Arete Laboratories at sumakay sina Peter sa tatlong maliliit na ship nila. Pagkatapos ay nagpakita sa likod ng ship ni na High Evolutionary sina Kraglin sakay ng Nowhere at pinasabugan ang parte kung nasaan ang mga bata. Subalit ang kalaban ay galit na pinalabas ang napakaraming halimaw nila na ang mga Hellspawn upang atakihin ang buong grupo ni na Star-Lord pati na ang Nowhere. Ilang saglit sina Nebula ay sinimulan ipakain ng kalaban sa mga higanteng nilalang na ang mga Abilisk. Agad na napaligiran silang lahat ng mga halimaw na ito sa bawat sulok ng chamber at inatake. Sa kasalukuyan na yun ang daan-daang Hellspawn ni High Evolutionary ay nagawang makapasok sa loob ng Nowhere at inatake sina Kraglin at ang mga lokal ng planeta. Si Adam naman na nakagapos sa loob ng Bowie ay nagawang makatakas at mabilis na sinugod sina Peter sa maliit na ship nila. Pero ang lalaki ay nagset ng self-destruct sa sasakyan at nang bumagsak sila sa arete ay agad na tumalon ang dalawa at sumabog ang sasakyan habang nasa loob si Adam. Samantala si Rocket na inatake ng maraming Hellspawn sa ship ay nagawang ikaladkad ang mga ito sa gilid ng ship ni na High Evolutionary. Ilang saglit si Mantis ay na-realize na hindi sila kakainin ng mga Abilisk dahil mga battery lang ang kinakain ng mga ito at natatakot lang sila sa kanila. Dahan-dahan na lumapit ang babae sa isang nilalang at kalaunan gamit ang kanyang kapangyarihan ay nagawa niyang paamuhin ang Abilisk. Sa kasalukuyan na yon ay patuloy na inaatake ng napakaraming mga Hellspawn ni High Evolutionary ang mga lokal ng Nowhere. Nang sinubukan uli ni Kraglin na kontrolin ang Yaka Arrow ay nakita niya ang pangitain ni Yondo na sinasabihan siyang gamitin ang puso niya. Dito na nagtagumpay na makontrol ng lalaki ang high-tech na palaso ng kanyang mentor at gamit ito ay magaling na pinabagsak niya ang ilang mga Hellspawn. Nang biglang na-stuck sa concrete na pader ang Arrow ay lumapit si Behemoth kay Kraglin pero si Cosmo ay ginamit ang telekinetic ability niya upang ihampas sa nilalang ang dalawang pader roon. Samantala si Vim ay napansin na nagtatamo ng malaking pinsala ang arete at pinayuhan si High Evolutionary na kailangan na nilang umatras. Nang galit na tumanggi siya ay tinutukan siya ng blasters ni na Vim at ng mga security personnel ngunit ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang wasakin ang buong control center at ang mga tauhan niya. Maya-maya sina Star-Lord, Gamora at sina Rocket ay nag-regroup sa arete upang iligtas sina Nebula. Pero biglang lumabas ang tatlo sa kabilang parte ng ship na sakay ng mga Abilisk. Si High Evolutionary naman ay sinabihan ng lahat ng security personnel ng arete at ang lahat ng mga Hellspawn na atakihin ang Guardians of the Galaxy. Sa kasalukuyan na yon ay napagdesisyonan ng grupo na iligtas ang libu-libong nilalang na nakakulong sa arete. Pagpasok nila sa loob ng ship ay sama-sama nilang kinalaban ang napakaraming mga security personnel at Hellspawn ni High Evolutionary na sumusugod sa kanila sa daan. Ang bawat miyembro ng Guardians of the Galaxy ay magaling na napapabagsak ang karamihan sa mga kalaban sa paligid gamit ang iba't ibang sandata nila at ng kanilang matinding combat skills. Pagkatapos ay agad na tumakbo sina Gamora at Drax sa kulungan ng mga Star Children upang pakawalan ang mga ito. Pagdating naman ni Nebula sa wasak na control center ay ginamit niya ang kanyang cybernetic na kamay at kinontrol ang arete upang ilapit ito sa Nowhere. Ilang saglit ay nakita ni Groot si Adam na bumagsak sa labis na panghihina at si Gamora ay pinunta ang mga bata sa spaceport ng arete. Si Cosmo ay ginamit ang telekinetic ability niya upang panatilihing nakadikit ang arete sa Nowhere habang pinupunta ng mga lokal ang mga Star Children roon. Pagkatapos ay dinala ni Groot si Adam sa Nowhere na labis na pinagtaka niya dahil nakaraan lang ay tinangka niyang patayin siya. Sa sunod na eksena si Rocket ay nakakita ng mga batang raccoon sa isang cage katabi ang kulungan ng marami pang mga hayop at agad na tinulungan niyang pakawalan ang mga ito. Subalit biglang dumating roon si High Evolutionary at galit na pinaghahampas siya ng maraming beses sa mga pader ng silid gamit ang malakas na kapangyarihan niya. Kalaunan ay gamit ang gravity boots ni Rocket ay nakawala siya sa kalaban at mabilis na binaril ito sa dibdib. Dito nagkataon na dumating ang buong grupo ng Guardians of the Galaxy at agad na pinagtulungan nilang atakihin si High Evolutionary. Hanggang sa nagawa siyang maseksak ni Gamora sa tiyan at tinanggal ang kanyang prosthetic na muka. Pero nang nagkaroon ng pagkakataon si Rocket na tapusin ang kalaban ay hindi niya ito ginawa. Pagkatapos ay bago sumabog ang buong ship ay nagmadaling niligtas ng grupo ang napakarami at iba't ibang uri ng mga hayop mula roon papunta sa Nowhere. Subalit nang hindi na nakayanan ni Cosmo ipagdikit ang arete sa Nowhere at nahulog ni Peter ang MP3 player niya ay naiwan na siya roon habang tuluyang sumasabog ang ship.
Agad na gumawa ng paraan ng lalaki na makatalon papunta sa planeta, ngunit bumangga sa kanya ang ilang mga debris ng arete. Sinubukan ni Groot na abutin si Peter pero tumigas lang ang mga sanga niya. Nang unti-unti nang naninigas ang katawan ni Peter ay hindi nagtagal ay tinulungan siya ni Adam at nilipad papunta sa Nowhere at agad na niyakap ang lalaki ng mga kaibigan niya. Sa deleted scene ay makikitang kinulong ni Rocket si High Evolutionary sa isang high-tech na selda ng Nowhere. Maya-maya si Gamora ay nagpaalam na kina Nebula at kina Peter upang bumiyahe kasama ng United Ravagers. Sa sunod na eksena ay malungkot na sinabi ni Peter sa mga kaibigan niya na aalis na siya sa kanilang grupo. Dahil nais niyang bumalik sa Earth upang makasama muli ang kanyang lolo at mamuhay ng normal, si Mantis ay napagdesisyonan rin na umalis sa grupo upang maging independent at mag-focus sa sarili. Kalaunan si Nebula ay nais na rin iwan ang Guardians upang pamahalaan at protektahan ng Nowhere. Hinikayat pa niya si Drax na manatili roon at tulungan siyang itaguyod ang planeta at alagaan ang mga Star Children. Si Peter naman ay pinasa ang pagiging kapitan ng grupo kay Rocket dahil kailangan pa rin ng galaxy ang mga Guardians. Ilang saglit ay kasama ang mga Abilisk ay nagpaalam na si Mantis kay Drax at si Gamora ay masayang nakabalik na sa Ravager clan ni Stakar. Maya-maya ay habang nagse-celebrate ang lahat sa katagumpayan nila ay tuwang-tuwa na sumayaw si Drax kasama ang mga Star Children. Sa sunod na eksena ay nakabalik na si Peter sa Earth at pagpunta niya sa bahay ng kanyang lolo ay sinalubong siya ng asawa nito. Magkahalong gulat at labis na saya naman ang naramdaman ng lolo Jason niya na makita siyang muli. Sa mid-credit scene, ang bagong Guardians of the Galaxy na binubuo ni Rocket Raccoon, Adam Warlock, ng Star Child na si Phyla, ni Kraglin, ni Cosmo the Space Dog, at ng mas lumaki ng si Groot. Sila ay nasa planetang Krylor upang protektahan ang mga lokal roon mula sa malawakang stampede ng mga mababangis na hayop ng planeta at ang buong grupo ay sabay-sabay na inatake ang mga ito. Sa post-credit scene naman, habang kumakain ng almusal ay kinausap ni Peter ang lolo niya ngunit abala ito na magbasa ng dyaryo patungkol sa pagdukot ng mga alien kay Kevin Bacon. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.